Check sound. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po'y magpapasiglang magpuri sa ating Panginoon. Tayo mawit na masiglang awitin para pakalapin ang ating kapatid.
Sister Lisa Mitchell, Pastor Jesse, Sister Angel Clark, Pastor Joe Campbell, at ganoon din ang ating national leader, Pastor Alberto and Sister Susan Lizepeda. At ang mga missionaries, patuloy nating ipanalangin mga kapatid. Ang Diyos ay patuloy na magpala sa mga lugar na kung saan meron tayong mga missionaries sa bansang Asia. At ganoon din sa mga regional leaders, patuloy nating ipanalangin ang kanilang conference, crusades, harvesters, homecoming, pioneer rally, na ang Diyos ay patuloy na magpala. At ang pagtatagumpay ng gawain, patuloy natin makamit. Ang ating iglesia dito sa Las Piñas, mga kapatid, ang inyong lingkod, ganoon din ang ating pamilya, pati kay Pastor Jet, Sister Karen Celes, Pastor Joel, Sister Alice Hispano, Pastor Richard, and Sister Gaba, Pastor Alan, Sister Sonia Tablata, Pastor Mark, Sister Ruby Budota, Pastor Rocky, Sister Joanna Patalinco, Pastor Nab, Sister Lorna Soria, Pastor Renato, and Sister Betty Ruiz. Ganoon din ang Hartness family, Sister Lita Esteban, Imelda Amores, Brother Alex, and Sister Christy Granadil. At ganoon din sa mag-asawang Gian at Semi Arsadon. At sa mga kapatid natin may karamdaman, mga kapatid, for recovery, patuloy natin panalangin si Gitilio Celis Sr., Brother Leo Hilot, RJ Navarez, Sister Linda Caba, ganoon din mga kapatid, si Pastor Rick Cordero. Taas natin sa panalangin, Father ni Pastor Emil Cordero, ang himala ng Diyos ay kumilos sa kanilang buhay. Sa mga kapatiran abroad, kay Ella Malinaw, ganoon din kay J. Marie Rapsing, at kay Brother Vincent, kasalukuyan, nasa bahagi siya ng Norte ngayon. Pag-pray po natin ang favor ng ating Panginoon. At ganoon din mga kapatid, ang malakas na bagyo, ingatan tayo ng ating Panginoon. At anuman ang ating personal na kahilingan, mga kapatid, ay tulungan tayo ng Diyos. Kaya napakagandang awitin, Change My Heart, O God, baguhin ng Diyos ang ating puso. No? Kung matapat ka, ay lalo tayo magpagamit ng buhay sa Panginoon. Yung nararanasan natin na favor ng Panginoon, maging dahilan dito na lalo kang ma-inspired sa paglilingkod sa Diyos, na yung pinapakita ng Panginoon ng mga himala at kababalaghan ay pruweba ito, mga kapatid, na ang Diyos ay meron siyang plano sa buhay natin. Ang lugar ng Sichu, pagkagaling lang namin doon sa Taiwan, napakatagal, more than 10 years, mga kapatid. Hindi ko na saulado yung lugar, pero pinag-pray ko lang sa Panginoon, Lord, sabi ko, kung talagang kami ay idako mo rito, yung mga pinuntahan namin dito, ituro mo sa akin yung hotel kung saan doon kami nag-first service, mga kapatid. Hindi po namin yung mga kapatiran doon na mga na-assign doon, no? Inikot namin at lastly, nawawala na ako ng pag-asa. Sabi ko, dito lang yun. Pero yun ang hiningi kong palatandaan kung talagang tayo ay magpapadala ng gawain doon. So, nung papauwi na kami, sabi ko, masyadong malayo na yung nalalakad natin. Pauwi na kami, sabi ko dun sa kapatiran natin na taga Taipei Church, sabi ko, pwede bang i-translate mo kung anong pangalan ng hotel na yun? At nung in-translate niya, Pastor, pangalan Tongpin, sabi ko, eksakto. Tongpin. No? Kaya, unang palatandaan yun, mga kapatid. At isa pang palatandaan na hinihingi ko, yung mga dating kapatiran natin na dating dumadalo ay magkaroon kami ng contact, ng connection. No? Yun yung ating panalangin, mga kapatid. Siyempre, hindi nawawala doon mismo sa may supermarket, nagpapatanggap kami. So, merong mga Pilipino nagpapatanggap kami. At doon sa circle, no, pinuntahan namin yun at nag-binding in losing kami bago kami umalis. Sabi namin, Lord, pagbalik namin dito, alam ko meron ka ng inihandang key person, meron ka ng
lugar, no? Na pagkakatipunan. At sabi ko sa Panginoong Lord, salamat sa iyong kabutihan. At ang maganda nito mga kapatid ay yung church natin dun sa bahagi ng Taipei, Taiwan ay tutulungan tayo na maalalayan sa pagpapasimula ng gawain doon. No? Kaya nag-offer siya ng sabi niya, Pastor, nandito kami. Kaya merong reason, no? Kung bakit tayo naglilingkod sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Kaya yung ating pong ginagawa hindi naman dito, kundi maging sa labas ng bansa. Kaya yung mga key person, papapray natin, yung mga potential disciple, no? Yung mga application ninyo ay maaprubahan at ang Diyos ay magbigay ng favor sa atin. So, meron tayong mga plano na kaya lahat ng pwede natin gawin, sabi ko nga sa Panginoon Lord, lahat ng pwede kong gagawin kong parang ito para magkaroon ng gawain mo dito. Hallelujah. Kaya bahala ka na Panginoon kung sino yung gagamitin mo. So, tamang lugar, no? Aantay lang tayong tamang panahon at mag-aantay lang rin tayo kung sino ang instrumento handang magpagamit sa Panginoon. Hallelujah. At ang good news doon, mayroong isang Taiwanese doon. Nung nangaral ako, mga kapatid, nag-pledge siya ng $NT para dun sa CQ. Sipin mo, wala pang gawain, pero nagbigay na siya ng tulong, kaya ayaw ko nga tanggapin dahil inaabot sa akin ni Pastor Reynaldo Riboledo. Sabi ko, hindi. Diyan na lang kasi wala pa naman si Pa. Sabi niya, Pastor, dalhin mo yan. Gawin mong panghamon, pag-uwi mo ng Las Piñas. No? Kaya mga kapatid, dala ko po yung sobre na yun. Kaya sabi ko nga, ano talaga to? By faith, mga kapatid, kaya ito'y pagkilos ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya yung ating aabutin, hindi lang rito, kundi sa ibang lugar at ang aking panalangin, maging tapat kayo. No? Maging tapat kayo. Ngayon pa lang, yung gusto nyong gawin doon ng Diyos, dito pa lang sa local church natin sa Las Piñas, gawin nyo na. Hindi yung pag doon na kayo, saka lang kayo magpapakabuti, dito muna sa Mother Church. Ito yung ating pinaka-training ground na gagawin. Kaya ngayon kong gabi, abang lumalapit si Brother Alex, pamunahan tayo sa pambukas sa panalangin, minsan papapurihan natin ang ating Panginoon. Glory to Jesus! Hallelujah! Sambalana Shirakana. Pinupuri namin, Panginoon, yung dakilang pangalan banal na Diyos. Ikaw ang may likha ng langit at lupa. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito. Ginakon niyo ang aming mga panyakap. Sa iglesia ito, upang kayo isampahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat at Diyos sa isang linggo, mga araw lumipas sa pagtatagumpay. Salamat sa magandang panahon, kalusog at kalakasan, pagpaliguri ng aming pananampalataya upang patuloy sumampalataya sa mga pangako mo, Diyos, sa aming buhay spiritual. Kalinsun dito ang mga biyaya, Diyos, na aming tinatanggap na at tatanggapin pa. At pagpalain mo ang gawain mo sa loob at sa labas ng iglesia nito, sa mga bansa, buhat sa Prescott, maging sa mga bansa na hindi pa naabot, maging mga bansa Communist, Buddhist, mga nagpa-practice ng mga satanis at occult practices, Panginoon. Ako din magpadala kayo mga missionary, mga pastor, evangelist. At salamat Panginoon sa aming mga bansa, Pastor Boyet Disipina, Luzon, Visayas, Mindanao, Calacao, Maynila, mga may sakit karamdaman, ako dito, Pastor Rick Cordero, malakasin mo, ibalik po kanyang sigla, galingin mo, mga pangailangan, financial, maging Panginoon, ang recovery, Brother Hilot, maging si Sister Linda, Panginoon, maging ang tatay ni Pastor Jen, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, sila ay makarecover, at magkasama namin sa paglilingkod, patuloy na namin na sampa sa Espiritu at katotohanan. At maging Panginoon ang mga hamon, mga nangyayari na ganap, at sa Taiwan, maging pagpapala sa mga kapatiran, lalo na sa Iglesia ng Las Piñas, mag-raise up kayo ng mga couple, mga lalaki at babae, mga magkasawahan, mga hanap buhay, negosyo, trabaho, ang atong
iglesia nito sa malawakang gawain, Panginoon, sa pag-abot ng maraming lugar, lalo na, Panginoon, ang aming iglesia nito ay maging malusog at pinagmumulan ng mga misyonary, mga pastor, mga evangelista, at maging mga pillar, mga negosyante, Panginoon, na maging ang iglesia nito'y potential o Diyos na gagamitin mo pa sa mga huling araw nito. Salamat, Panginoon, ngayong gabi at ang mga puso sa pagkikinig mo yung salita, pinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo pinagtanggapan sa isa't isa. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the mountain, in the streets, and pushing through those who are weak. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. Pinilitan mo. The joy of the Lord is my strength. In the fire and in the streets, and pushing through those who are weak. The joy of the Lord is my strength. Amen. Ang ating Sunday school ay 9 a.m. Sunday morning service 10 a.m. Sunday evening service ay 6:30 p.m. Wednesday evening service ay 6:30 p.m. at ang ating panalangin Lunes hanggang Sabado. Next activities, so i-announce na lang natin mga kapatid, tulungan tayo ng ating pong Panginoon. So magdudouble time tayo ngayon sa kaharian ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya i-arrest lang natin yung ating schedule. So ngayong gabi, tayo po naman ay maghahandog at magbibigay sa ating Panginoon bilang pagpaparangal sa kabutihan na gagawin ng ating Panginoon. At ito nga yung purpose niya kung bakit tayo tinawag niya para ay taguyod ang kanyang banal na gawain. Kaya isang pribileyo na tayo ay instrumento niya. Kaya ngayong sandali, tayo po'y lilikom ng ating handog at kaloob at pangalan tayo ni Brother Alex sa panalangin. Sama-sama po kami, Diyos, maghandog ng aming ikapo, aming mga pinagkitaan, aming mga trabaho ng panegosyo, tuloy ng proteksyonan, tuloy pala po yung pagpapalain pa, Diyos, ang ibig, siksik ulit at pamaapaw. Tudalain po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. We bring the sacrifice. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of praise. Once again, we bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. As we offer unto you the sacrifices of Amen. Pagpalain ng Diyos ang ating mga handog at kaloob. 1 Corinthians 15 verse 58. Nais ko pong hiramin ang inyong pakikinig. At isang talata lang po ang ating pong pag-aaralan. Maraming nagsimula sa gawain ng Diyos, ngunit hindi lahat ay nagpapatuloy o nananatili.
Kaya ang hamon ni Pablo ay hindi lamang manatili, kundi sumagana, abounding sa gawain ng ating Panginoon. No? Hindi lang daw dapat tayong nananatili sa gawain ng Panginoon, kundi dapat ay sumasagana sa gawain ng Panginoon. Kaya pinapakita ng talatang ito ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay abala. Hindi ito para sa mga tamad, hindi ito para sa mga hindi nakakaintindi ng responsibilidad, no? Kaya nais kong mangaral ngayong gabi sa paksang abounding na abandoning, no? Sumagana, hindi yung meron tayong i-abandona, yung meron tayong hindi gagawin. Kaya nga kaganina, sabi ko sa inyo, kailangan nating mag-double time. No? Kung saan ka naroon, dapat meron kang ginagawa. Hindi yung pag meron lang tayong church activities, ay doon ka lang gagawa. No? Ibig sabihin, Lunes, Linggo ka lang gagawa. Samantalang Lunes hanggang Sabado, wala kang ginagawa para sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay hindi tumawag sa atin upang mag-abandona ng ministry, kundi ang sabi nito, kundi para sumagana sa ministeryong ipinagkatiwala ng Diyos para sa atin. Meron ngang nakapagsabi ng ganito, the greatest tragedy is not that a servant grows tired, but that he quits before seeing what God was about to do. Mga kapatid, yung tumigil siya pagkatapos na makita niya na ang Diyos ay may ginawa sa buhay niya. Nakita niya yung himala, pagkilos ng ating Panginoon, tapos yung hindi niya inaasahan nangyari sa kanyang buhay. Mga kapatid, kagagaling lang namin sa Taiwan. So, dumating kami rito alas 3. Wala pa akong tulog. Kaya sabi ko kay James, ako mangangaral. Dapat siya yung naka-schedule. So, anong reason? Kasi nga, ayaw kong maging dahilan, mga kapatid, na pagdating ko rito, sasabihin ko ay papahinga muna ako kasi napagod ako. Alam niyo, nakakahiya sa Diyos pag gano'n. Di mas lalo na kung wala kang ginagawa sa ating Panginoon. Kasi nakita ko, mga kapatid, yung ginawa ng Panginoon sa lugar ng Taiwan, ng Taipei. Nandun kami sa department store, nandun kami, mga kapatid, sa restaurant, nandun kami sa park. Nangangaral kami roon. Pag sinabi mo sino yung nais tanggapin ng ating Panginoon, nagtatakasan sila ng kamay. Pag sinabi mo, mga kapatid, doon sa kababayan mong Pilipino na bago kami umalis, ipapanalangin ka namin, ang sagot niya, kailangan namin yan. Mga kapatid, kaya sabi ko, namamangha ako doon sa ginagawa ng Panginoon. Kaya, nahihiya ako sa Diyos. No? Na nakarating ka roon, tapos pinagpala ka ng ating pastor doon, ng mga kapatiran, pinagpala ka, tapos pagdating dito, sasabihin mo, papahinga muna ako. Kaya sabi ko, hindi, ako mangangaral muna ngayon, kasi gusto kong ibalik ang kaluwalhatian ng Diyos para sa ating Panginoon. No? Ito yung sinasabi ko na kinakailangan maintindihan po natin. Kaya ang Diyos ay hindi lamang tumitingin sa ginagawa natin ngayon, kundi sa potensyal na inilalagay niya sa bawat tapat na manggagawa. Kaya ang mga faithful workers ay hindi lamang nagtatrabaho, sila ay itinatayo rin ng Diyos para sa mas malaking gawain sa hinaharap. Pag-usapan natin yung tatlong katotohanan. Ang katapatan mo ay patunay ng iyong potensyal. Ito yung point number 1. Luke 16 verse 10. Ang tapat sa kaunti ay tapat din sa marami. Yan. Unless you are faithful in small matters, you won't be faithful in
large ones. Kaya kung makikita mo sa isang tao, mga kapatid, na yan ay tapat doon sa maliit na bagay. No? Tulad nito, wala ako. Doon mo makikita yung kahit wala yung pastor nananatiling dumadalo. Pagka minsan hindi ko ina-announce yan, mga kapatid, na aalis ako. Kasi may mga mananampalataya, pag wala si pastor, hindi dumadalo. Ang isip niya, ang mga ngaral, kapwa ko lang disciple. Mga kapatid, ang tinitignan ng Diyos doon, hindi kung sino yung mga ngaral, ang tinitignan ng Diyos yan, ikaw ba ay magiging faithful sa maliit na bagay na yun. Kasi masyado mong minamaliit eh. Wala naman si pastor eh. No? O kaya magpapahuli ka, wala naman kasi si pastor eh. Maliit na bagay yan. Ngayon, hihingi ka ng malaking bagay. Doon nga sa maliit, hindi ka mapagkatiwalaan. Doon nga sa maliit, hindi mo mapalago. Hihingi ka pa ng malaki. Kaya ang Diyos ay hindi naghahanap ng perfect, kundi faithful. Ang maliit na gawa na may katapatan ay palatandaan na kaya kang pagkatiwalaan ng mas malaking responsibilidad. Kaya ang katapatan ngayon ay preparation para sa promotion bukas. Tingnan niyo si Elijah. Sabi po ng banal na kasulatan, napagod, ngunit hindi siya iniwan ng Diyos. Si Pablo, maraming naranasang paghihirap, ngunit nagpapatuloy. Ang matatag na lingkod ay hindi sumusuko dahil sa pagod. Sabi nga ni Paul sa Galatians 6 verse 9, let us not be weary in well-doing. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kaya kung alam mo mabuti, mga kapatid, huwag nating katamaran. No? Kung alam mo mabuti, dapat lalo kang magpakasipa. Kaya ngayong gabi, marahil pagod ka na sa ministry. Sino ba hindi? Lahat tayo. Ipin mo yung pagpunta namin doon, mga kapatid, wala kaming tulog. Pagdating ng gabi, mga ngaral kagad ako. Kanina, pagbiyahe namin dito, wala rin kami tulog. Kasi excited eh. Baka maiwan ng aeroplano. Tawa ng tawa si Sister Christian. No? Kaya para makasiguradong hindi ka maiwanan, so inagahan na namin. No? Wala kang tulog. Pare-pares tayong pagod. Ang pinunta naman namin doon, hindi naman pamamasyan eh. Hindi pamimili mga kapatid ng mga pagkain. Ang pinunta doon, ministry. Maraming pagod ka na sa ministry. Nakaunti ang bunga. At marami ang problema. Ngunit ang Diyos ay nagsasabi, magpatuloy ka. Magpatuloy tayo. Kaya nga may nakapagsabi ng ganito, Fatigue may visit a servant, but a surrender must never become his address. Kaya normal talaga doon sa tagapaglingkod o naglilingkod na ma-over-fatigue ka. Lahat ng fatigue naroon. Emotional, physical fatigue, pati financial fatigue. Sama-sama na yan. Pero ang sabi rito, mga kapatid, hindi tayo susuko. No? Yan yung katotohanan na dapat nating maunawaan. Walang sukuan. Point number 2. Ang paghihirap mo ay hindi sayang, ito ay paghuhubog. James 1 verse 2 and 4. Mga kapatid, arinin yung buong kagalakan kung kayong mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan.
maraming dahilan upang ma-discourage at mapagod. Kakulangan ng resulta, kritiko at kaaway, pagkakamali ng ibang tao. Ngunit ang lingkod ng Diyos ay hindi gumagalaw ayon sa nakikita, kundi ayon sa pangako ng Diyos. Kaya ang sabi nito sa ating tekstong binasa, mga kapatid, dapat hindi tayo magalaw, no, doon sa kinalalagyan natin. Kaya ngayong gabi, ariin natin na ang bawat sakripisyo, pagod at hindi nakikitang effort, ito'y ginagamit ng Diyos para hubugin ang iyong karakter at kapasidad. Ang workers na dumaan sa hirap ay kadalasang siyang gagamitin sa mas malaking gawain. Halimbawa si Noah, nagpatuloy kahit walang nakikitang ulan. Si Abraham ay naniniwala kahit tila imposible. Kaya sabi nga ng isang manunula, God is often working deepest when you can see the least. Kaya dapat kailangan tayo mga kapatid mapagpatuloy. Hindi dapat nagagalaw dun sa ating kung ginagawa. Hallelujah. Kaya ito yung nais ng ating Panginoon. At thirdly and lastly, dun sa ating teksto, babalikan natin, tinawag ko ito ang iyong gawain sa Panginoon ay may walang hanggang gantimpala. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya itong ating ginagawa, mga kapatid, ariin mo na ito'y ginagawa mo para sa Panginoon. Hindi raw sa tao. Hindi raw para ito sa simbahan, kundi sabi ng banal na kasulatan, dapat para sa Diyos. Hindi lahat ng ginagawa mo kasi nakikita ng tao. Pero lahat ay nakatala sa Diyos. At ang Diyos ay hindi nakakalimot sa iyong pagod, luha, at sakripisyo. Kaya ang bawat gawain na nakaugnay sa ating Panginoon ay meron itong tinatawag na eternal reward. Kaya sinabi ni Paul na sapat na ang doing. Hindi sinabi ni Paul na sapat na ang doing, kundi ang sabi niya ay abounding. No, hindi niya sinabi rito na gawin mo ito, kundi ang sabi nito dapat sumagana pa kayo. Kaya dapat ang mga disciple habang tumatagal sa paglilingkod sa Diyos, pinaparami ninyo ang inyong ministeryo sa gawain ng Diyos. Hindi yung tumatagal ka, binabawasan mo ang panahon mo, binabawasan mo ang pagpapagamit mo ng buhay mo sa Panginoon. Ayaw ng Diyos, may kaagaw siya. At gusto kong sabihin sa iyo mga kapatid, kapag isinasantabi mo ang Diyos, siloso ang Panginoon. At mahirap kalaban ang Diyos. Baka yung sinasabi mo na mahal ko ito, pinahahalagaan ko ito, baka dumating yung sandali, kunin ng Diyos niya. Wala kang magagawa. Kaya dapat mas maraming panalangin. Mas maraming pag-ibig. Mas maraming sakripisyo. Mas maraming pananampalataya. Maraming umaalis bago dumating ang ani. Kaya ang nangyayari, hindi sila yung tumatanggap ng bunga. Kaya ang magsasaka na huminto isang araw bago ang anihan ay mawawala ng bunga ng lahat ng kanyang paghihirap. John 4 verse 35. Tignan niyo yung sinabi rito. Hindi ba sinasabi niyo may 4 na buwan pa? At
narito sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. For they are white already to harvest. Ito yung tinatawag na season of harvest. Nasa panahon tayo mga kapatid ng pag-ani. At natapos ko lang mangaral sa church natin sa Dasma. At habang ako nangangaral, may isang kapatiran doon na namamangha siya na may kasiyahan siya. Then pagkatapos ko mangaral, kinausap niya ako, sabi niya, Pastor, meron lang ako ipagtatapat sa iyo. Actually, matagal ko na itong wino-workout. Pero ngayon, nag-aantay lang ako ng result. Kaya sabi niya, itong end of naman ay pupunta na ako sa bansang ito. Hindi ko sasabihin. Kaya habang nangangaral ka, namamangha ako kasi yung pinapangaral mo related dun sa aking trabahong papasukan. At hiningi ko ito ng Diyos. Mahal ko ang gawain. Mahal ko yung church natin dito, lalo nagpapasimula. Pero mga kapatid, gusto niyo pang merong magawa sa gawain ng Panginoon, hindi lang dito. Kaya sinabi niya, Pastor, so nag-decide ako na mag-abroad. Kaya ngayon, natanggap siya. No, natanggap siya. Ang totoo noon, binigyan siya mga kapatid ng nung kanyang boss na building. At sabi niya, ito yung magiging opisina mo. At ang nakakamangha dito, mga kapatid, hindi niya naman talaga pinag-aralan yun eh. Hindi niya linya yun. Hindi niya skill yun. Kasi patungkol sa pagtuturo ng bata, hindi siya English teacher. Pero alam niyo kung bakit siya nakapasa? Nung hinanapan siya ng aktwal, nung in-interview siya, sabi niya, ano yung maipipresent mo na talagang ikaw ay nagtuturo sa bata? Alam niyo yung pinakita niya na video? Yung BBS natin doon sa Dasma. Pinakita niya yun. Kaya nung nakita ito, nung may-ari, sabi niya, maraming nag-apply dito, hindi na namin tatanggapin, ikaw na yung aming tatanggapin. Kaya itong end of naman, pupunta na siya ron. Kaya sabi niya, Pastor, mag-prepare ka. Mag-prepare ka. Mga kapatid, kaya hindi lang ang Diyos ang may ginagawa dito, kundi maging yung mga churches natin. At thankful ako talaga sa Panginoon. Kasi may mga kapatiran, nakukuha nila yung pangitain ko. Yung gusto kong mangyari, nakukuha nila. Kasi maraming mga skill. Ilan ang mga English teacher natin, pero pag sinabi mo ito, wala lang sa kanila. No? Wala lang sa kanila. Maraming mga nakapagtapos, pero wala lang sa kanila. Kaya yung mga anak ng pastor, yun ang tinututukan ko ngayon. Kaya sabi ko doon kay Pastor Adam, isama mo si Jan Eric sa akin. Kasi may profession, si Jan Eric, engineer. Kailangan natin doon. Kailangan natin sa Taiwan. So next year pa siya makaka-graduate, pero yung isang anak ni Pastor Adam, graduating na, magtitake na ng board exam this year. So sabi ko kay Pastor Adam, gawin natin ang lahat ng pwede natin gawin. No? Kasi iba talaga kapag may vision ka, may mission ka. At isa pa mga kapatid, kapag ang isang pastor, isang leader ay visionary, mahahawa ang congregation. Hindi yung nandun lang sila. Na nakaupo lang, nakatunganga, nangangaral. Ito pinapalawak natin mga kapatid ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang point ko rito, hindi lang ito pwede mong marating. Kaya masaya.
sinabi mo yan, matalino ka. Sayang mga kapatid, yung karanasan mo kung hindi magagalit. Kaya masabi ng Panginoon, kung meron ka ng dapat pasaganaing gawin para sa Diyos, wala ka nga magawa at pinag-o-overtime ka ng boss mo, ng company mo. Tapos sa Panginoon, mga kapatid, magbabawas ka. Minsan sinasabi mo, pagod ako, kailangan ko munang mag-sick leave. Gagawin mo yun, pero hindi mo magawa. Kasi meron kang sinasaalang-alang. Pero sa gawain ng Diyos, mga kapatid, pamamasya lang ipagpapalit mo sa gawain ng Panginoon. Oras ng gawain. Katamaran lang ipagpapalit mo sa oras ng gawain na tinamad ka lang. Kaya, ito yung katotohanan na gusto kong sabihin. Magsumagana ka sa gawain para sa Diyos. Hindi mo wala kang ginagawa. Meron din pastor na nagsabi sa akin, Pastor, meron na tayong contact sa bansang ito. Sabi ko sa kanya, mag-aantay lang tayo ng tamang panahon. At ito nga, yung pagpunta namin mga kapatid sa Taiwan, sabi ko, babalikan ko yung Sinju. Kaya sabi ko, bingi ako ng palatandaan sa Panginoon. Sabi ko, Lord, gamitin mo kami na maging bahagi sa pagkilos dito. Kaya, hindi lang ako nag-revival doon, kundi tumawid kami, mga kapatid. Ang binyahe namin, 2 oras na higit. Tumawid kami ng Sinju. Kaya pinakita ko kay Pastor Alan, pinakita ko kay Jan Eric, sabi ko, ano nararamdaman mo? Sabi ni Jan Eric, Pastor, ang gaan ng pakiramdam ko para sa bansang ito. Hindi katulad yung mga unang tinala ko. Ang punta talaga sightseeing. Ang dating turista. Hindi missionary, hindi visionary. Kasi nung tinanong ko, ano nararamdaman mo? Ang ganda ng Taiwan. Ang sarap ng food. Mababait ang mga tao. May disiplina. Walang pulis doon. Yung nagka-traffic, walang pulis doon. Yung mga mall nila, walang guardia doon. Ang kalaban mo doon, CCTV. No. Kaya ako, hindi ako basta nagsasama eh. Ang dinadala ko doon, may purpose. May nararamdaman ka ba? Umiibig ka ba sa bansang ito? Bakit tayo magsasayat ng pera patungkol lang sa bagay na yun? Kaya kung pamamasyan ang gusto mong mangyari, manood ka na lang sa Facebook. Kung anong bansa ang gusto mong tignan. No? Manood ka na lang. Gusto mong pumunta ng Amerika, manood ka na lang. Punta ka Vietnam, manood ka na lang. O, hindi ka gumastos. Napagod ka lang. Kaya ginagawa natin, sabi ko nga, para maramdaman nyo. At itong sinasabi ko, mga kapatid, ginagawa natin ito dahil meron tayong purpose. No? Meron tayong layunin. Yan ay para sa paglawak ng kaharian ng Panginoon. May nakapagsabi ng ganito, do not abandon the field where God has already planted the harvest. Kaya hindi ka magiging mabuting katiwala sa lupain na binigay ng Diyos. Kung panahon ng pag-ani, wala kang ginagawa.
tayo mag-a-abound at hindi mag-a-abandon? Bakit tayo magpapakasagana sa gawain para sa Panginoon at hindi para hindi gumawa? Kasi wala nang panalangin na walang kabuluhan, walang sakripisyo na nalilimutan ng Diyos, walang luha na hindi nakikita ng Diyos, walang tapat na paglilingkod na masasayang. Don't abandon what God has called you to build. Don't walk away from what God is preparing to bless, abound, not abandon. Eh sa lahat ng mga faithful workers, huwag mong maliitin ang iyong ginagawa dahil ang Diyos ay nagsasabi sa ngayon may potensyal ka. At hindi pa tapos ang gagawin ko sa buhay mo, sabi ng Panginoon. Kaya ang ating serbisyo ay hindi lang trabaho, ito'y ministry na may eternal impact. Kaya nakita ko sa mga kapatiran natin doon, pwede na silang mag-for good. Meron na silang na-invest na bahay. Meron na silang na-invest mga kapatid na negosyo. Natulungan na nila ang kanilang mga magulang, kanilang mga pamangkin. Pwede na silang mag-for good sa Pilipinas. Pero sabi ng mga kapatiran noon, hindi namin pwedeng i-abandon ang gawain ng Diyos dito. Tignan niyo, hindi namin pwedeng i-abandon. Kasi yung pastor natin sa Taipei, dapat October, mga kapatid, 12 years na siya. Hindi na siya pwedeng pabalikin. Kaya yun yung worry. Ano ang mangyayari dun sa simbahan pag wala na siya? No? Kaya, ang ginawa niya muna ang lahat ng paraan. Hindi tayo susuko. Ginawa niya muna lahat ng paraan. So, ano nangyari mga kapatid? Meron siyang kasamahan na habang nagtatrabaho, nag-sideline. Nag-sideline. No? Nahuli. Bawal yun. So, sa madaling salita, kung hindi na siya i-rehire, tapos, napauwi pa yung dalawa niyang kasama, so, magiging kulang ng 3 workers. Yun yung naging point niya para mga kapatid, i-extend yung kanyang kontrata. Problema ng iba, pagpapala sa kanya. Kaya nga mayroong isang kapatid na nagsabi ng ganito, Pastor, pag umalis ka rito, hindi ka ng pastor. Aalis na rin ako sa paglilingkod sa Diyos. Sabihin mo yun. Ngayon, masaya yung pastor natin doon. Kasi in-extend yung kanyang kontrata. Tapos may mga kapatiran doon, mid-level na, hanggang gusto nila. Kaya pag tama mo tigo mo sa paglilingkod sa Diyos, sumusunod yung pagpapala. Hindi mo kailangan humabol sa pagpapala. Kasi mayroong gawa ng gawa na napapabayaan ng kaharian ng Diyos. Akala niya kasi, hawak niya ang panahon. So ano nangyari? Pinabayaan yung gawain ng Panginoon. So, karamihan mga kapatid, hindi na-extend. Pero yung mga faithful na mga mananampalataya, no, may puso sa paglilingkod sa Diyos, alam niyo maganda nito, in-extend yung kanilang kontrata. Ginawa silang mid-level ng kanilang mga amo. Ibig sabihin hanggat gusto nila. Yung nakausap kong mga kapatiran doon, yung iba niya mga kasamahan, nag-jump mga kapatid ng Hungary, ng Greece. No? Pero sabi niya, Pastor, hindi ako aalis sa Taiwan. Hindi ako aalis sa Taiwan. Kasi maliban sa malapit sa pamilya, isa pa, pinagpala ang Taiwan. Mga kapatid, ang Taiwan ngayon,
ang kanilang Medicare sa buong mundo, number 1 na sila. Yung healthcare, number 1 na sila. No? Pangalawa na lang ngayon yung South Korea. Ganun kagaling, ganun kaganda ang bansang Taiwan. Eh sabi ng mga kapatiran doon, Pastor, kailan kayo babalik? Sabi ko sa kanila, di pa nga kami nakakabalik ng Pilipinas. Ang tanong nyo agad, kailan kami babalik? Pero isa lang pinangako ko, I love Taiwan. Eh, pag tinanong kayo sa immigration, bakit gusto mong pumunta ng Taiwan? Sabihin nyo lang, I love Taiwan. Sige, pasok. Amen? Hallelujah. Pero bago nyo mahalin ang Taiwan, mahalin nyo muna yung church natin dito. Bago nyo mahalin ang Taiwan, mahalin nyo muna ang bansang Pilipinas. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ay tumayong lahat. Pinangarap